Praise God, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon at ang Diyos lamang po ang lagi pong maitaas at mapapurihan. Nandito po tayo ngayon sa lugar po ng Lagro, sa Door of Faith po, dito po sa Lagro, sa pangungunan ng ating pong Pastor Luis Bailon. At binabati ko rin po ang ating pong mga kapatid dyan po sa lugar ng Kuwait. Ang mga kapatid po dyan sa pangunguna po ng ating pong Pastor Mark Dikila dyan po sa lugar ng Kuwait. At binabati ko rin po ang lahat po ng mga kapatid sa Panginoon sa kabuuan ng Door of Faith Church Organization. Sumaatin po palagi ang biyaya ng ating pong Panginoon. At tayo po ay manalangin bago po tayo magbasa at mag-aral ng salita po ng Panginoon. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, purihin po ang inyo pong ngalan at kayo po lamang ang laging maitaas sa ngalan ng Panginoong Hesus at sa pagpisa ng pangyarihang gawa ng Santong Espiritu. Kami ba'y patuloy na lumalapit sa inyo ng may mapagpakumbabang puso at nagpapalinis sa lahat ng aming mga kasalanan sa pamamagitan ng inyong mga salita na ang kinamin na kami ay patuloy na nililinis nito at napapalakas upang laging magnasa na sundin ang inyo pong kalooban. Ama, kayo po ang laging magbigay sa amin ng kagalakan sa aming pong mga puso, sa laging pagkakaroon ng pagnanasa na mapag-alaman ang inyong pong kalooban sa pamamagitan ng inyong mga salita. Palain niyo po ang inyong mga salita na aming pong mababasa at kailangan po ang mapapurihan at maitaas. Holy Spirit, patnubayan niyo po kami at ituro ang kailangan naming mga salita niyo sangayon sa nakikita niyo pong pangangailangan. Siyang aming samot dalangin na may pagpupurit pa sa salamat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Purihin po ang Panginoon at sa Diyos po ang lahat ng papuri. At ang salita po ng Diyos ay nagsasabi sa aklat ng Lucas, chapter 12, verse 15, na pagkatapos sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. Ang atin daw pong buhay ay hindi nasusukat sa dami ng ating pong pag-aari. At alam po ng tao na tayo pong lahat ay mamamatay. Alam po ng tao yan. Tayong lahat ay mamamatay, pero hindi po alam ng lahat kung saan po sila pupunta pagkatapos pong mamatay. Sa katunayan, subukan niyong tanungin ng mga taong nasa inyong paligid o kahit kaibigan, tanungin niyo lang kung saan sila pupunta pagkatapos nilang mamatay. Alam nila na sila ay mamamatay, pero hindi nila alam kung may mga tao na hindi nila alam kung saan sila pupunta pagkatapos na mamatay. At yun po ay nakakalungkot na bagaman na alam ng tao na siya po ay mamamatay, pero pansinin niyo po na kahit alam ng tao na siya ay mamamatay, marami parang bilang ng mga tao na mas prioridad nila ang katiyakan sa buhay na ito. Mas prioridad nila na yung yaman na meron sa mundo kaysa dun sa usapin ng yaman pagkatapos sa buhay na ito. Hindi po masama ang yaman na meron sa mundo kung itong yaman na ito ay magagamit para sa layunin at kalooban po ng Panginoon. Pero isang tiyak, kung tayo po ay magiging sakim, sabi ng ating Panginoong Hesus, mag-ingat kayo. Dahil ang buhay ng tao daw po ay hindi nasusukat sa dami ng ating pong pag-aari. At sabi rin po ng Mangangaral, chapter 7, verse 4, Mangangaral, chapter 7, verse 4,
laging iniisip ng marunong ang kamatayan. Kaya kung ikaw ay marunong, iniisip mo lagi at pinagbubulayan yung buhay pagkatapos sa mundong ito. Marunong ka ba? O iniisip mo yung buhay pagkatapos sa mundong ito. Pero ang hangal, ang laging iniisip ay kasiyahan. Kaya kahit pala ikaw ay may mataas na pinag-aralan, may kursong natapos sa mundong ito, pero kung ang isip mo lang ay nakatuon sa mundong ito para sa pagsasaya sa mundong ito, at kahit alam mo na ikaw ay mamatay pero wala kang kaisipan na paghandaan yung iyong kamatayan pagkatapos sa mundong ito, ang Biblia po ay nagsasabi na ang taong ganoon ay hangal. Kaya kung talagang ikaw ay marunong, ang mas prioridad po natin ay ang paghandaan ang buhay pagkatapos po sa buhay na ito. Salmo chapter 90 verse 12. Salmo chapter 90 verse 12. Ipaunawa niyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang. Maiksi lang raw po ang ating buhay sa mundong ito. Kasi nga, sa mundong ito may katapusan. Sa mundong ito natatapos ang buhay. Kahit gadgets, anumang bagay, sa mundong ito ay natatapos. At maging ang buhay na ito ay natatapos. Ulitin ko, isang karunungan ang lagi mong isipin ang iyong kamatayan at iniisip mo ang buhay pagkatapos sa mundong ito. Paunawa niyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang. Lord, paunawa niyo po sa amin yon. Upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Kaya kapag lagi mong inisip, maikli lang ang buhay, life is short, nagkakaroon ka ng kaisipan na mamuhay ng may karunungan. Iniisip mo yung buhay pagkatapos sa mundong ito. Ano nga kaya ang buhay pagkatapos sa mundong ito? Kaya sa madaling salita, mahalaga sa atin yung usapin ng kaligtasan. Kaligtasan na hindi ko pinatutukoy yung kaligtasan na tama na tayo po ay manalangin kapag tayo ay aalis ng bahay. Nananalangin tayo na huwag tayong maaksidente. Amin po ba? Ilayo tayo sa anumang kapahamakan. Tama yon. Pero alam din natin na kung maaksidente man tayo sa mundong ito, talaga namang mamamatay pa rin tayo habang tayo nasa mundong ito. Kaya yung usapin ng kaligtasan na sinasabi ko po rito ay yung kaligtasan na matakasan natin yung walang hanggang parusa ng Diyos. Yung matakasan natin yung walang hanggang parusa ng Diyos dahil ang Diyos po ay napupuot sa kasalanan. Ang tao po ay napatunayang makasalanan. Kaya nga ho tayo ay namamatay, patunayan na tayo po ay makasalanan. Kung bakit ang tao ay namamatay physically, isang malaking katunayan yan na tayo po ay napatunayang nagkasala. Kaya ho, saan tayo dapat maligtas? Kailangan maligtas ho tayo, hindi ho sa hindi ho sa COVID-19, hindi sa sakit. Mabuti kung tayo po ay manalangin ng kagalingan habang tayo nasa mundong ito. Pero kapatid, gumaling ka man ngayon, saan tiyak, bukas maaaring patay ka na. May kamatayan sa mundong ito. Kapatid, pagbulay-bulayan natin, maiksi lang ang buhay sa mundong ito. Kaya saan tayo dapat magtuon ng pansin? Dun sa kaligtasan na kung saan ay makakaiwas tayo sa walang hanggang parusa ng Diyos. Makakaiwas tayo sa puot ng Diyos sa kasalanan at makatarungang hatol sa mga taong napatunayang makasalanan. Ikaw at ako ay napatunayang makasalanan. Kaya ka nga mamamatay. Kaya tayo namamatay. At ang Biblia ay nagsasabi rin na hatulan po ng Diyos ang ating pong mga kasalanan. Kaya sabi ng Word of God sa John chapter 3 verse 36, ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Napansin nyo? Merong buhay na walang hanggan pagkatapos sa mundong ito.
Ngunit ang hindi sumusunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nakakalungkot yun. Anong mananatili sa tao na walang buhay na walang hanggan? Kundi mananatili sa Kanya ang galit ng Diyos. Yun po ang totoo. Na habang ang tao ay iniisip ang kasiyahan sa mundong ito, ang Diyos naman ay naghahanda ng matinding hatol na pagka ang tao ay napatunayang makasalanan sa harap ng hukuman ng Diyos, mananatili sa Kanya ang galit ng Diyos. Hallelujah. Takot nga tayong mapalo ng magulang natin eh. Palo pa lang yun. Paano kaya kapag ang Diyos ang nagalit? Paano kaya magalit ang Diyos? Sa mundong ito, kaya niyang palindulin. Kaya niyang magdala ng mga matinding sakit, napapatay sa mga taong matitigas ang ulo. Amen? Ibig sabihin, nakakatakot pag ang Diyos ang nagalit. Sabi rin ng Roma chapter 2 verse 8, sa iba naman na walang iniisip, kundi ang sarili. Ayan, purong iniisip ay sarili sa mundong ito. Pagsasaya sa mundong ito, walang habas na pagsasaya. Sa iba naman na walang iniisip kundi ang sarili, mapagpalang umaga po, Sister Merle Mercado, sa mga kapatid natin dyan sa lugar ng Darasa. Sa iba naman na walang iniisip kundi ang sarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kasamaan, ibubuhos sa kanila ng Diyos ang Kanyang matinding galit. Kapatid, merong matinding galit na naghihintay sa mundong ito. Merong matinding galit ng Diyos na ihahatol niya sa mga napatunayang nagkasala. Nakakatakot po yun. Hindi po yun biro. Hindi biro na kapag ang Diyos ang nagalit. At pag siya nagalit, ganito siya hahatol. Sa Pahayag chapter 20 verse 10, Pahayag chapter 20 verse 10, at si Satanas na dumaya sa kanila itatapon sa lawang apoy at asupre, na siya ring pinagtapunan ng halimaw at ng huwad at sinungaling na propeta. Ganito magalit ang Diyos. Magkakasama silang parurusahan at pahihirapan araw-gabi, magpakailanman. Kaya kapag ang Diyos ay nagalit, hindi lang usapin dito yung lindol. Hindi lang usapin dito ang kaya niyang puksain ang pisikal nating katawan. Kundi usapin dito na kaya niyang magbulid ng kaluluwa sa impyerno at pahirapan doon araw at gabi magpakailanman. Hallelujah. Kaya po kapatid, ang kaligtasan na nais ko pong sabihin sa inyo na dapat nating magbulay-bulayan at ibigay ng Diyos sa atin ang kaunawaan sa pagpapahalaga sa kamatayan ay yung makatakas tayo sa konsekwensya ng kasalanan na ibibigay ng Diyos sa napatunayang nagkasala. Kaya nangangahulugan po ito na nais natin na maranasan yung pagpapatawad ng Diyos sa ating pong mga kasalanan. Ikaw ang tunay na mapalad kapag nalaman mo na ikaw ay pinatawad ng Diyos sa iyong kasalanan. Ikaw ang tunay na hindi mabalisaing tao kapag nalaman mo na inalis na ng Diyos ang iyong mga kasalanan. Inalis na ng Diyos yung puot niya sa iyo. Inalis na ng Diyos yung puot niya sa akin. Hallelujah. Amen. Ang sarap huminga kapag alam mong hindi nagalit ang Diyos sa iyo. Kaya ang tanong, paano ako makakaalis dun sa puot ng Diyos na yon? Paano ko mararanasan yung kaligtasan na sinasabi niyo po, Pastor? Ang sabi ng Biblia, para makaalis tayo dun sa puot ng Diyos, sa galit ng Diyos, na habang ang tao ay pinagtutuunan ng pansin ng yaman sa mundong ito, mas pinaghahandaan yung kasiyahan sa mundong ito na hindi nila iniisip na mayroong naghihintay na puot ng Diyos. Hallelujah. Tayo naman na nag-iisip ng kamatayan, ang iniisip natin ay yung mga bagay na magbibigay ng halaga pagkatapos ng buhay sa mundong ito. Kaya kapatid,
Paano natin matatakasan yung puot ng Diyos? Paano natin mararanasan yung pagpapatawad ng Diyos sa ating pong mga kasalanan? Wala pong iba kundi ang tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus bilang ating pong Panginoon at tagapagligtas ng ating pong buhay. Ibig sabihin, walang ibang paraan paano makakaalis sa puot ng Diyos. Hindi ito sa pamamagitan kung ganong karami ang perang pwede mong ibigay sa simbahan. Hindi ito sa paraan na kung paano ka ng maraming tao na natulungan sa iyong buhay. Mabuti ang tumulong sa kapwa, pero hindi yun sasapat para alisin ang tao sa puot ng Diyos. Kung meron mang paraan at natatangi lamang na paraan para tayo ay alisin ng Diyos sa kanyang puot at hatol sa kasalanan, ay walang iba kundi kilalanin mo na si Jesus ang nagbayad ng ating pong mga kasalanan. Kilalanin natin na si Jesus lamang ang tanging daan ng kaligtasan o ng pag-alis sa hatol ng Diyos sa kasalanan. Kaya napakahalaga nitong ating pong morning devotion. Kasi dito na ipapahayag na kailangan pala ng taong marinig ang magandang balita. Kaya kapatid, kaysa sa umagang ito, kaysa pag-usapan natin yung buhay ng ibang tao at yung kasiraan nila, ayun, kahit nagluto ng 5 kilong adobo, hindi man lang magdala sa kapitbahay. Kaysa pag-usapan natin yung mga ulam ng kapitbahay na hindi tayo binibigyan, nasahin natin lagi na pag-usapan yung magandang balita. Kasi kahit hindi ka nabigyan ng kapitbahay mong nagluto ng 5 kilong adobo, hindi ka nabigyan, huwag kang magtatampo. Kung na lang magluto, ikaw magbigay. Pero kung meron mang higit na kailangan natin sa ating buhay, yung lagi nating naririnig yung magandang balita. Kaya ikaw may anak, ang lagi mong ipalala sa iyong anak, si Jesus, ang daan ng kaligtasan. Anak, pag-aaralin kita, mag-aral kang mabuti. Anong sabi ng mga magulang? Anak, kung meron man akong kayamanan na maibibigay sa iyo na hindi mananakaw ay ang edukasyon. Hindi, kayang nakawin ni Satanas yan. Pagka pinagbuti mo ang iyong pag-aaral bilang isang kabataan, nalayo ka naman sa Panginoon, nanakaw yun, nanakaw ni Satanas. Mabuti na mag-aral, pero gawin mo for the glory of God. Muli, kapatid, nasahin natin araw-araw na ang lalabas sa ating bibig ay yung mabuting balita kung paano ililigtas ng Diyos ang mga katulad nating may hatol ng puot ng Diyos. Nakakatakot yun. Pero salamat sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya sabi ng Efeso chapter 1 verse 13, kayo man ay napabilang na kay Kristo. Amen? Kasi dati tayong lahat ay kabilang sa kampo ng kademonyuhan ni Satanas. Kademonyuhan na, Satanas pa. Kampo ng kadiliman. Ngayon, napabilang na tayo kay Kristo. Wala na tayo sa kampo ng kadiliman. Nasa kampo na tayo ng kaliwanagan. Sa kampo ni Kristo. Hallelujah! Ibig sabihin, pag nasa kabilang ka na sa kampo ni Kristo, wala ka na sa puot ng Diyos. Anong kapalit nun? Nakakatakot yun ha. Ulitin ko ha, kapag ang Diyos ang napuot sa'yo. Tatay ko pangalan dati, pagpapaluin ako yan, nakakatakot na eh. Pero hindi kaya magbulid ng kaluluwa sa impyerno yun. Kaya mga kapatid, kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig nyo ang katotohanan. Kaya anong kayamanan meron tayo? Anong pagsisikapan natin? Pagyamanin natin yung halaga ng magandang balita. Tapos yun ang i-share natin sa tao. Yun ang kayamanan natin, yung katotohanan. Ang magandang balita kung paano kayo maliligtas. Amen. May usaping buhay pagkatapos sa mundong ito. Kaya yun ang masarap na laging pag-usapan, ang magandang balita, paano kayo maliligtas. Ibig sabihin, merong buhay pagkatapos sa mundong ito na hindi pang maiksi lang, hindi pang 70 years. Pang walang hanggan. Pag sinabing pang walang hanggan, pabilangin kita mula ngayon, patay ka na, hindi ka pa tapos magbilang.
Baka nga hindi mo na alam yung sunod na huling bilang na mabibilang mo eh. O, sinong tatanggap ng hamon? Simulan mo ngayon, magbilang ka. Abutan ka na ng kamatayan. Kaya pag sinabi mo lang hanggan, hindi yan natatapos. Sa pagsampalataya nyo sa Kanya, ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako. Tingnan nyo to, bilang tanda na pagmamay-ari na niya tayo. O, ibig sabihin, wala na tayo sa puot ng Diyos. Wala na tayo sa hatol ng Diyos. Kaya paano aalisin ang tao sa hatol ng Diyos? Kailangan may marinig siyang katotohanan. Kaya kung ang Biblia, gagamitin natin sa pangangaral, paano ka maging isang mabuting tatay? Amen? Hindi mo naman ibinigay si Kristo. Mananatili ka pa rin sa puot ng Diyos eh. Kasi ang kaligtasan, hindi sa pagiging mabuting tatay. Ang kaligtasan sa pagiging mabuti ni Kristo. Amen? At kapag naintindihan ng isang tatay na si Kristo ay mabuti, mas magiging mabuti siyang tatay. Amen? Kaya nakapaloob po dito sa ating binasa yung tunay pong pagsisisi at pagbabago ng isipan patungkol sa kasalanan tungo kay Kristo. Kaya sa huling kapitulo na lang, dalawa na lang po. Sabi ng Gawa chapter 2 verse 38, sumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyo mga kasalanan. Amen? Sabi ni Pedro, hindi sila nagpapayong pagyamanin mo ng pagyamanin ang iyong kabuhayan at huwag mong isipin ang buhay na walang hanggan. Hindi, ang lagi maririnig mo sa mga lingkod ng Diyos, pagyamanin nyo ng pagyamanin ang relasyon nyo kay Kristo. Sinasabi pa ng Panginoon, huwag na kayong magnegosyo, huwag na kayong maghanap buhay. Hindi, kundi ang nais sabihin ng salita ng Diyos, huwag darating sa tagpo na mas ipaprioridad natin yung maiksing buhay. Tapos wala tayong malaking paghahanda o pagpapriority sa mga bagay na walang hanggan na kinaroroonan ni Kristo. Kapatid, sabi ng Word of God, magsisi tayo sa bawat ating mga kasalanan at magpabautismo tayo sa pangalan ni Jesucristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap nyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Sarap isipin ha? Isipin mo, inalis ka na ng Diyos sa kanyang puot, pinatawad na ang iyong mga kasalanan at kung meron pa siyang ibibigay sa iyong regalo, ang regalo niya pa ay yung kanyang sarili. Ang regalo niya pa mismo ay ang Diyos mismo. Hallelujah! Isipin mo, iririgalo sa iyo, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Ibig sabihin, talagang ang Diyos noong palaan na ibigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Kaya kung may tanong ka, ba't kaya ako nilika? Gusto ng Diyos iparanas sa iyo yung kanyang pag-ibig. Gustong iparanas ng Diyos sa iyo yung kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Kaya nga makakabahagi tayo niyan. Ang plano niya talaga sa iyo, hindi ka mabulok. Ang plano naman natin, gusto nating pagsikapan yung bulok. Amen? Kahit anong sarap ng pagkain, pag nandito ka sa mundo, mabubulok yan sa tiyan. Kaya pag nilabas mo yan, ang daming lalayo sa iyo. Patunay yun na talagang bulok ang meron sa mundo. Kaya purihin ang Panginoon. Magnasa tayo ng mga bagay na hindi mabubulok dahil yun ang plano ng Panginoon sa atin. Kaya sa umagang ito, kung meron man dapat nating tiyakin sa buhay, kapatid, yun ay yung katiyakang ikaw at ako, tiyakin mong nakaugpong ka at meron kang totoong relasyon kay Kristo Jesus. Amen? Ikaw ang tunay na mapalad. Pag natiyak mo na habang ikaw ay nasa mundong ito na maiksi lang, pero tiyak mo sa sarili mo na meron kang totoong relasyon kay Kristo Jesus, ikaw ang totoong mayaman. Hallelujah! Dahil ang katotohanang nakaupong tayo kay Kristo ay pagkakaroon ng katiyakan sa buhay na walang hanggan na nagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Bakit kapayapa? Pastor, wala akong pang-enroll. Ba't kapayapa? Alam mong wala ka na sa puot ng Diyos eh. Ba't kapayapa? Kasi alam mo na mayroong buhay pagkatapos sa mundong ito. At yun yung buhay na hindi kayang pantayan ng kayamanan ng mundong ito. Di meron kang peace na kahit mawala yung mga bagay na meron sa mundo, meron ka pa rin peace kasi malinaw na sa iyo na merong usapin ng buhay pagkatapos sa mundong ito.
Amen? Kaya kapatid, bago tayo mag-pray, batiin natin ang bawat isa. Sumayo ang kapayapaan. Peace be with you. Amen? Kaya huling talata, Roma 15:13, nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang siya ring magbigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan. Paano natin makukuha? Dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya ang pagyamanin mo, pananampalataya, pagyamanin mo ay ang relasyon mo sa Panginoon para patuloy na lumago ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen? Isipin mo, nilikha niya ang lahat ng bagay. Tayo, hinahanap natin yung nilikha. Siya, gusto niya, ibigay niya mismo yung kanyang sarili sa iyo. Amen? Ang galing. Purihin ng Ama, purihin ng Anak, purihin ng Holy Spirit. Lahat sila nagnasang ipagkaloob ang kanyang sarili para sa atin. Biruin mo yun. Yung mga nilikha ngayon, mabubulok, mawawala. Pero ang gusto niyang ibigay sa iyo, kanyang kaluwalhatian. Kasi ayaw kanyang mawala. Pero sa ayaw, sa Diyos, walang peace be with you. Walang rest and peace. Puot ng Diyos ang naghihintay sa Kanya. Tayo manalangin, aming Ama, purihin ang inyong pangalan at kayo lamang ang maitaas at masamba. Kayo ang karapat-dapat sa pagsambang yon dahil hindi mapapantayan ang inyong kayang gawin sa buhay ng isang tao na katulad naming napatunayang makasalanan. Pero salamat sa inyong walang hanggang pag-ibig. Inalis nyo kami sa inyong puot. Tunay nga na walang imposible sa inyo. Inalis nyo kami sa hatol ng walang hanggang kapahamakan sa impyerno. Inalis nyo at binura ang aming mga kasalanan. Pinatawad nyo kami at yun ay nakapangyari dahil sa banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. Kaya dahil doon, salamat po sa kapayapaang pinagkaloob nyo sa aming puso at inaalis nyo sa amin ang pagiging mabalisang tao. Kundi pinapalitan nyo ito lagi ng kagalakan na laging makipagniig po sa inyo, na laging magnasa sa inyo sa pamamagitan ng inyong mga salita. Ama, pagpalain nyo po ang bawat paggawa namin sa inyo pong pangalan, walang anumang pagmamalaki. Kaya alam ko po, nasasagana ang karunungan sa kabuuan ng mga nangunguna sa Door of Faith Church Organization. Sa mga supervisor, sa mga nagtuturo sa Bible study, sa lahat ng pagganap, hallelujah, masaya kami, may tunay na kapayapaan dahil natagpuan namin ang tunay na kaligtasan kay Kristo Jesus. Hallelujah, salamat po at ingatan nyo kaming lagi sa mga maling katuruan, ingatan nyo kaming lagi na ipagpalit ang kayamanang meron kami para lang sa maiksing buhay na ito, para lamang sa mundong ito na hindi na magtatagal. Salamat po Panginoon at anumang paggawa rin sa lugar na ito. Hallelujah, ang lahat ng ito ay alam po namin na bahagi ng paghahanda namin sa pagganap po namin sa inyong kalooban. Ang laging lalabas sa aming bibig, anumang aming ginagawa, anumang aming pagpapasyahan, ay ang magandang balita na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa regalong banal na Espiritu. Salamat po minsan pa sa lugar na ito na dinako niyo po ako sa lugar na ito upang laging makarinig at mapuno ng karunungan nagmumula sa inyo pong lingkod na ipinagkaloob po sa amin. Nagpapala po namin ang buong pamilya ng Pastor Luis Bailon kasama ng buong sambahan at mga manggagawa sa lugar na ito. Salamat po sa lugar na ito na ginagamit niyo po upang lumago kami sa pananampalataya at patuloy na magnasa sa mga bagay na inihahanda niyo po sa amin na hindi kayang pantayan ng kayamanan ng mundong ito. Minsan pa, Lord, pagpalain mo po ang aking mga kapatid sa lugar po ng bansang Kuwait. Hallelujah! Sumaganang patuloy ang karunungan mula dyan sa langit na bayan. Salamat po. Ingatan niyo po kami sa gawa ng masama. Laging ang inyo pong kalooban ang laging masunod. Siyang aming samot dalangin na may pagpupurit pa sa salamat sa ngalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.
God bless po sa ating lahat. God bless.